Wala kang hiyang babae ka? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagnanakaw mo sa kaba ng pamilya? Ang tinig ni Donata ay parang isang matalim na latigo na humiwas sa mabulaklak at marang, yang atmosfera ng bulwagan. Natigilan si Teresa. Ang mga kamay niyang may paso pa mula sa maghapong pagluluto sa kusina ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling turin ng kare-kare, ang putaheng paborito ng kanyang biyenan na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. 12 oras siyang nakatayo sa harap ng kalan, tinitiis ang init at pagod, para lamang mabigyan ng danggal ang tiging na ito na inialay niya para sa karangalan ng pamilya Villarreal. Ngunit sa isang iglap, ang mainit at malapot na sarsa ng kare-kare ay tumapon sa kanyang maputing bestida nang biglang itabig ni Donata ang kanyang mga kamay. Ang init ng pagkain ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang init ng kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao sa harap ng lahat ng mga kamag-anak at maimpluwensyang panauhin. "Mami, anong ibig ninyong sabihin?" Ang nanginginig na tanong ni Teresa. Halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Sa halip na sagot, isang tablet ang iniharap sa kanyang mukha. Doon sa isang malabong video, makikita ang isang babaeng kamukha niya na kumukuha ng mga bundle ng pera mula sa safe ng kumpanya. "Don't act innocent, Teresa. I gave you everything. Itinuring kitang anak pero ahas ka pala. Ginamit mo ang pera ng foundation para suportahan ng kung sinong lalaki mo." Ang duro ni Donata, ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Lumingon si Teresa, sa kanyang asawa umaasang makakahanap ng kakampi. Mateo, hindi totoo yan. Alam mo hindi ko magagawa yan. Buong buhay ko ibinigay ko sa inyo. Lumapit si Mateo, ngunit walang bakas ng pag-ibig o pagtitiwala sa kanyang mga mata. Sa halip ang malamig na tingin nito ay parang ilong tumarak sa puso ni Teresa. "I was blind, Teresa. Naniwala ako na ikaw ang perpektong asawa. Pero tama si Mommy. You're just a gold digger na marunong magtago ng baho. Look at this video. How can you explain this?" "It's a setup, Mateo. Please, makinig ka sa akin." Pagmamakaawa ni Teresa. Hinawakan niya ang braso ng asawa, ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas ng sarsa sa mamahaling taksido nito. Marahas na winaksi ni Mateo ang kanyang kamay. "Don't touch me! Nakakasuka ang pagmumukha mo. Alam mo bang dahil sa pagnanakaw mo, halos mawala na tayo ng pondo para sa mga proyekto ni Mommy? You're not just a thief. You're a curse to this family." Ang mga bulungan sa paligid ay parang mga bubuyog na sumusurot sa pandinig ni Teresa. Naririnig niya ang boses ni Charing, ang pinsan ni Mateo na sadyang pinarinig ang pangungutya. "Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga galing sa hirap. Akala mo kung sinong santayan pala ay magnanakaw at makate." Naramdaman ni Teresa ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang mga tadyang. Ang silid na kanina ay puno ng liwanag at tawanan ay tila naging isang madilim at masikip na kulungan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay naging amoy ng panis na pangarap. Nanlalamig ang kanyang mga paa at ang sahig na kanyang tinatayuan ay tila lumulubog. Mateo, 15 years lab, in 5 taon kitang pinagsilbihan. I sacrificed my career, my dreams, even my health para sa inyo. Ganito na lang ba kadaling itapon ang lahat? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay basag na at puno ng pait. 15 years of lies ka mo. Ang sabat ni Donata, habang lumalapit sa kanya ang mukha, ay punong-puno ng mapanuring ngisi. Wala kang naiambag sa pamilyang ito, kundi ang pagiging baog mo. And now you stole from us. You're done, Teresa. Security, ilabas ang babaeng ito. Huwag ninyong hahayaang makapagdala kahit isang pirasong damit na binili gamit ang pera namin. Hinawakan si Teresa ng 2 malalaking lalaki sa magkabilang braso. Hindi siya lumaban. Wala na siyang lakas para lumaban. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon, nakita niya si Mateo na tumalikod at kumuha ng baso ng wine na parang wala lang nangyari. Ang huling nakita niya bago sumara ang malaking pinto ay ang kanyang biyena na si Donata
na sadyang ibinuhos ang natitirang kare-kare sa sahig at tinapakan ito ng kanyang suot na mamahaling sapatos. Itinapon si Teresa sa labas ng gate ng subdivision habang ang langit ay tila nakikisabay sa kanyang pighati. Nagsimulang pumatak ang malalakas na ulan, hinuhugasan ang sarsa sa kanyang bestida pero hindi ang dumi na ipinahid sa kanyang danggal. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang cellphone, tanging ang basang bestida at ang gumuguho niyang mundo. Napaupo si Teresa sa gilid ng kalsada. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto. Tumingala siya sa madilim na langit, ang mga patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kulog at kidlat, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasi, guruhan ng sagot. Saan nga ba napupunta ang lahat ng pag-ibig at sakripisyong ibinigay mo kung ang tanging ganti sa'yo ay ang malupit na pagtatraidor ng mga taong itinuring mong mundo? Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi na malaman ni Teresa kung ang basang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tubig mula sa langit o ang mga luhang ayab tumigil sa pag-agos. Naglalakad siya sa gilid ng highway, walang sapatos, at ang suot na bestidang dati ay simbolo ng karangyaan, ay isa na ngayong basahang punong-puno ng putik at mansa ng pagkain. Ang ningning ng mga mamahaling chandelier sa mansyon ng mga Villarreal ay napalitan ng malamig at kumukurap-kurap na ilaw ng mga post sa kalsada. Bawat sasakyang humaharurot sa kanyang tabi ay nagwiwisik ng maruming tubig, ngunit hindi na niya magawang umiwas. Ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na sisidlan. Wala na siyang maramdamang pagod, gutom o lamig. Ang tanging naroon ay ang dambuhalang kawalang sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng isang familiar na gate sa isang eksklusibong subdivision hindi kalayuan sa kanyang dating tirahan. Ito ang bahay ni Marissa, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan sa loob ng 10 taon. Si Marissa ang kasama niya sa lahat ng charity events, ang madalas niyang kwentuhan tungkol sa mga pangarap niyang magkaanak. Nanginginig ang kanyang kamay nang pindutin niya ang doorbell. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Marissa, ngunit hindi nito binuksan ang gate. Nakatayo lang ito sa loob, protektado ng malaking payong at may bakas ng takot at pag-aalangan sa mga mata. Teresa, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Marissa, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan. Marissa, please. Kailangan ko lang na matutuluyan kahit na yung gabi lang. Pinalayas ako ni Mateo. Wala akong dalang kahit ano. Ang pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa malamig na bakal ng gate. Umiwas ng tingin si Marissa. Nabalitaan ko ang nangyari. Teresa, tumawag na rito si Tita Doñata. Sinabi niya sa lahat na nagnakaw ka raw at may kinalaman ka sa mga illegal na transaksyon ng foundation. She warned us. Sabi niya sinumang tumulong sa'yo ay ituturing na kaaway ng mga Villarreal. Pero alam mo hindi totoo yon? Kilala mo ako, Marissa. Magagawa ko ba yon? I'm sorry, Teresa. You know how powerful Donata is. Ayaw naming madamay ang negosyo ni June. Hindi namin kayang kalabanin ang pamilya ninyo. Please, umalis ka na. Baka may makakita pa sa iyong nandito ka. Binitawan ni Marissa ang gate at mabilis na tumalikod patungo sa kanyang mainit at ligtas na bahay. Naiwan si Teresa na nakatitig sa saradong pinto. Ang sakit ng sampal ni Mateo kanina ay wala pang kalahati sa sakit ng pagtalikod ng taong akala niya ay masasandigan niya. Doon niya na-realize ang isang malupit na katotohanan sa mundo ng mga mayayaman, ang pagkakaibigan ay isang kontrata lamang na napapawalang bisa kapag wala ka ng pakinabang. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa dulo ng lungsod kung saan ang mga sementadong kalsada ay nagiging masikip na eskinata. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng basura, imburnal at usok. Dito sa gitna ng karalitaan, walang nakakaalam kung sino siya. Wala silang pakialam kung siya ay asawa ng isang Villarreal o isang pulubi. Napansin ni Teresa ang isang maliit na tindahan na sarado na ngunit may munting silong. Doon siya naupo niyayakap ang kanyang sariling mga binti para kumuha ng kaunting init. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang bulsa.
Dinukot niya ito. Ito ay isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, luma at kupas na. Ito ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang yumaong ina bago siya ampunin at dalhin sa marang, yang mundo na sumira sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang mga butil sa kanyang palad. Sa gitna ng dilim, dun lamang siya humagulgol isang tahimik na pag-iyak na puno ng pagsisisi at galit. "Patawarin ninyo ako, inay?" Ang bulong niya sa hangin. "Nakalimutan ko kung sino ako dahil sa silaw ng kanilang ginto." Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang tumayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Ang katahimikan ng eskinita ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa tubig. Hindi ito ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Ito ay tunog ng sapatos na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Sumandig si Teresa sa malamig na pader, pinipigilan ang kanyang paghinga. Mula sa dilim ng kanto, isag-anino ng isang lalaki ang lumitaw. Matangkad ito at nakasuot ng itim na jacket, ang mukha ay natatakpan ng hood. Huminto ang lalaki ilang metro. Ang layo sa kanya, hindi ito pulubi, hindi rin ito mukhang tambay. Ang tindig nito ay alert, at ang mga mata nito na panandaliang tinamaan ng ilaw ng dumara ang sasakyan ay nakatuon ng diretso sa kanya. Sino ang lalaking ito? Isa ba ito sa mga tauhan ni Donata na ipinadala para tuluyan siyang patahimikin o isang masamang loob na nakakita ng pagkakataon sa isang babaeng nag-iisa at sugatan? Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib, habang ang lalaki ay nagsimulang muling humakbang patungo sa kanya. Isang bagay ang naging malinaw kay Teresa, ang impyernong kanyang kinalalagyan ay nagsisimula pa lamang. "Huwag kang lalapit!" Ang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos mamaos. Sumandig siya ng husto sa pader ng saradong tindahan. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa semento hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Ang lalaki ay huminto. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nakita ni Teresa ang kinang ng mga mata nito sa loob ng hood. Hindi ito nagsalita, ngunit itinaas nito ang kanyang kamay hindi para saktan siya, kundi para ituro ang isang maliit na lagusan sa pagitan ng dalawang naglalakihang tambak ng basura. Mula sa lagusang iyon may nanunuot na amoy ng piniritong bawang at mainit na sabaw. Isang amoy na tila tumatawag sa lagugutom niyang kaluluwa. "Doon ka pumunta, Aling. Hindi ligtas ang magstay dito sa labas." Ang malalim na boses ng lalaki ay bumasag sa katahimikan. Bago pa makasagot si Teresa, mabilis na tumalikod ang estranyo at naglaho sa dilim ng eskinita na parang isang aninong kailanman ay hindi naging totoo. Dala ng kawalan ng pagpipilian at ng hapdi ng kanyang sikmura, pinilit ni Teresa na tumayo. Sinundan niya ang amoy ng pagkain hanggang sa marating niya ang isang maliit at lumang karinderiya na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. May isang matandang babae roon na abala sa paghahalo ng isang malaking kaldero. Ang liwanag mula sa isang munting bombilya ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid kabaliktaran ng asul at malamig na ulan sa labas. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit may dalang kakaibang ningning ng kabutihan. "Diyos ko, yang itsura mo, iha, para kang galing sa isang giyera," ang sabi ng matanda habang mabilis na kumuha ng isang malinis pero kupas na tuwalya. "Halika, pumasok ka. Huwag kang mahihiya." Naupo si Teresa sa isang mahabang bangko. Dito sa loob ng maliit na karinderyang ito, naramdaman niya ang init na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang mansyon. Ang matandang babae na nagpakilalang si Lola Amparo ay naglapag ng isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap niya. "Kainin mo yan, iha. Libre yan. Huwag mong iisipin ang pambayad," ang utos ni Lola Amparo. Sa unang subo ni Teresa, ang init ng lugaw ay tila humahaplos sa kanyang naninigas na lalamunan. Doon sa harap ng matandang hindi niya kakilala, muling bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ito ang luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. "Salamat po, Lola.
Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta, ang bulong ni Teresa. Ang buhay ay parang pagluluto lang, iha, ang sabi ni Lola Amparo habang patuloy sa pag-aayos ng kanyang mga sangkap. Minsan, kailangang dumaan sa matinding apoy para lumabas ang tunay na lasa. Ang iyong galit? Huwag mong hayaang kainin ka. Gawin mong pampalasa yan sa iyong pagbangon. Ang asin ay maalat, pero kung wala yan, walang sasay ang pagkain. Napatingin si Teresa sa kanyang mga kamay. Ang mga pasong natamo niya sa kusina ng mga Villarreal ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang hapdi bilang isang parusa. Nakita niya ang isang lumang diaryo sa ibabaw ng mesa. Marahil ay ginamit na pambalot ng kung ano ang petsa ay sa susunod na linggo. Ngunit ang headline sa business section ay sapat na para magpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Villarreal Estate for Sale. Mateo Villarreal to liquidate ancestral lands for new venture. Nanginig ang buong katawan ni Teresa. Ang lupang iyon ay ang tanging pamana ng kanyang mga magulang na ipinagkatiwala niya sa pangalan ni Mateo bilang tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Plano itong ibenta ni Mateo para pondohan ang luho nila ni Donata at ng kanyang bagong kabit, Lola Amparo. Ang tawag ni Teresa ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa bagong determinasyon. Mayroon po ba kayo magagamit na lapis at papel? Sa maliit na sulok ng karinderya ngayon, habang ang mundo ay natutulog, nagsimulang magsulat si Teresa. Hindi siya susuko. Kung inakala ni Mateo at Donata na napatay na nila ang kanyang pagkatao, nagkakamali sila. Dun sa dilim habang pinagmamasdan siya ni Lola Amparo, nang may lihim na paghanga isang plano ang unti-unting nabubuo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, napansin ni Teresa ang isang bagay. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pamilyar na muka ang sumilip mula sa loob. Hindi si Mateo, hindi si Donata. Ito ay si Esteban, ang batang abogado na madalas niya makita sa mga meeting ng pamilya Villarreal, ang taong laging tahimik pero mapanuri. Ang tanong ay, narito ba siya para tulungan siya o para kunin ang huling bagay na natitira sa kanya? Bumaba ka sa sasakyan, Esteban. Huwag mong hintayin na ako paang humila sa iyo pabalik sa impyernong pinanggalingan ko. Ang boses ni Teresa ay matigas. Nuit ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang basang bestida. Ang bawat hakbang ni Esteban patungo sa maliit na karindera ay tila isang mabigat na pintig sa kanyang pandinig. Ang kintab ng mamahaling sapatos ng lalaki ay sumasalamin sa dumi at putik ng iskinita, isang malupit na paalala kung gaano kalayo ang kinalalagyan nila sa isa't isa. Hindi ako narito para ibalik ka sa kanila, Teresa. Ang kalmadong sagot ni Esteban. Huminto siya sa tapat ng pinto, ang kalahati ng kanyang mukha ay nasisikatan ng dilaw na ilaw ng karinderya, habang ang kalahati ay nananatili sa dilim. Narito ako dahil alam ko ang totoo. At alam ko rin na wala kang kahit isang kusing sa bulsa mo ngayon. Bago pa makasagot si Teresa, isang puting van ang humaharurot na huminto sa kalsada, hindi kalayuan sa kanila. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng uniforme ng security ng mga Villarreal. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato, walang emosyon at puno ng panganib. Nandiyan lang siya. Kunin niyo ang bag niya. Siguraduhin ninyong wala siyang nadalang dokumento. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang takot na sinubukang ibaon ni Teresa ay muling sumabog. Tumayo siya muntik ng mabuwalang bangko, ngunit bago pa siya maabutan ng mga lalaki humarang si Esteban. Ang tindig nito ay hindi natitinag ang kanyang mga mata. Ay naniningkit sa harap ng panganib. Subukan ninyong humakbang pa ng isa at sisiguraduhin kong bukas din ay mawawalan kayo ng lisen siya kasama ang inyong mga amo. Ang banta ni Esteban, ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Kilala ninyo ako. Huwag ninyong pilitin ang isang abogadong gumamit ng kamay sa halip na batas. Nag-aalangang huminto ang mga tauhan ni Mateo. Alam nila ang posisyon ni Esteban sa kumpanya. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, padabog silang bumalik sa van at mabilis na humarurot palayo, nag-iiwan ng usok na humahalo sa amoy ng ulan. Nakahinga ng malalim si Teresa,
ang kanyang tuhod ay tuluyan ng nanghina. Mabilis siyang inalalayan ni Esteban sa siko. Sa sandaling yon habang magkalapit sila, napansin ni Teresa ang bahagyang pagkakahawi ng manggas ng jacket ni Esteban. Doon sa itaas ng kanyang pulso ay may isang mahaba at tila sunog na isang pilat na kaparehong-kapareho ng hugis ng markang nakita niya noon sa braso ni Mateo nung bago pa lang silang magkasama. Isang kuryente ng kaba ang dumaan sa kanyang likuran, ngunit agad niya itong isinantabi nang muling magsalita ang lalaki. Dinalhan kita ng mga damit at kaunting pagkain. Hindi ka pwedeng manatili dito ng matagal, Teresa. Mahahanap ka nila. Ang sabi ni Esteban habang inaabot ang isang bag. Tutulungan kita. May mga dokumento akong alam na pwedeng magpabagsak sa kasong isinampa ni Donata laban sa'yo. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Bakit, Esteban? Bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Bahagi ka ng kumpanya nila. Bakit mo tatalikuan ang mga nagpapakain sa iyo? Ngumiti ng mapait si Esteban. Minsan ang pagkain ay may kasamang lason, Teresa. At matagal na akong busog sa lason ng mga Villarreal. Hindi lang ikaw ang biktima rito. Dinala ni Esteban si Teresa sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa kabilang distrito. Habang inaayos ni Teresa ang kanyang sarili, hindi niya maalis sa isipan ang pilat na nakita niya. May mga lihim ang pamilya Villarreal na hindi niya kailanman nalaman sa loob ng 15 taon at tila hawak ni Esteban ang susi sa mga ito. Gabi na nang mapansin ni Teresa na lumabas si Esteban sa balkonahe. Nakatalikod ito at tila may kausap sa telpono. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa likod ng kurtina, pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghinga. Huwag kang mainip! Ang narinig niyang bulong ni Esteban sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at malayo sa mahinahong tono nito kanina. Nasa kamay ko na siya. Susunod ang lahat sa plano. Sasiguraduhin kong wala ni isang sentimo ang maiiwan sa mga Villarreal, pati na sa babaeng ito. Isang laro na lang at tapos na ang lahat. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang mainit na kape na hawak niya ay unti-unting lumalamig, gaya ng pag-asang kaka, simula pa lang bumuo sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay tila may hawak na sariling kutsil, yun na nakatutok sa kanyang likuran. Kanino nga ba siya dapat magtiwala kung ang bawat kamay na nag-aalok ng tulon ay may nakatagong kadena? Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagbababala ng pang-anib. Dahan-dahan siyang umatras, tinitiyak na walang tunog ang kanyang mga yapak sa malambot na carpet ng apartment. Humiga siya sa sofa at ipinitek ang kanyang mga mata pinipilit na pakalmahin ang kanyang paghinga nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng balkona. Naramdaman niya ang presensya ni Esteban sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit naramdaman ni Teresa ang bigat ng titig ng lalaki. Sa sandaling iyon ang apartment na tila naging kanlungan niya kanina ay naging isang masikip na hawla. Ang bawat kabutihang ipinakita ni Esteban ay tila mga butil ng palay na isinasaboy para lamang bitagin ang isang ibon. Kinaumagahan maagang nagising si Teresa o marahil ay hindi talaga siya nakatulog. Nakahanda na ang almusal sa mesa, mainit na pandesal itlog at kape, ngunit wala siyang gana. Umupo si Esteban sa tapat niya, ang kanyang mukha ay kasing aliwalas ng sikat ng araw sa labas, tila walang bakas ng malamig na usapan sa telpon o kagabi. Kailangan nating umalis na yon, Teresa, ang sabi ni Esteban habang humihigop ng kape. May gusto akong ipakita sa iyo. Ito ang magiging mitsa para tuluyan mong makuha ang husti, yung nararapat sa iyo. Sumama si Teresa hindi dahil sa tiwala, kundi dahil kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang laro ng lalaking ito. Halos isang oras ang tinagal ng kanilang biyahe patungo sa isang liblib na bahagi ng Antipolo kung saan ang mga puno ay mayayabong at ang hangin ay sariwa. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na gate na gawa sa tanso. Nandito tayo, ani Esteban. Bumaba sila ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa isang bahagi ng bakod na natatakpan ng mga gumagapang na baging. Mula roon, kitang-kita ang isang marang, yang villa na may modernong arkitektura.
May malaking swimming pool sa gitna at isang harden na puno ng mga imported na rosas. Naniga si Teresa nang makita ang isang pamilyar na figura na lumabas mula sa sliding door ng villa. Si Mateo. Nakasuot ito ng shorts at t-shirt, hawak ang isang tasa ng kape at may malapad na ngiti sa mga labi. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Teresa ay ang babaeng sumunod sa kanya, isang batang babae, marahil ay nasa 25 anyos lang na nakasuot ng sutlang robe. Masayang yumakap ang babae kay Mateo at hinalikan ito sa pisngi. Iyan si Clara. Bulong ni Esteban sa kanyang tabi, ang boses ay puno ng pait. Ang villa na ito ay binili ni Mateo 2 taon na ang nakalipas. Ang pangalan sa titulo, Villa Teresa. Isang malupit na biro, hindi ba? Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang bawat gamit na nakikita niya mula sa malayo, ang mga outdoor furniture, ang mga mamahaling paso, hanggang sa disenyo ng pool, ay lahat ng mga bagay na pinlano niyang gawin para sa kanilang ancestral home. Ang perang ginamit dito ay ang perang kinita niya mula sa kanyang sariling catering business at ang bahagi ng kanyang mana na kinuha ni Mateo sa dahilan na investments. Habang tinitiis mo ang pagiging kuripot ni Donata sa bahay ninyo habang nagluluto ka hanggang madaling araw para makatipid ang pamilya dito, inulubog ni Mateo ang lahat ng pinaghirapan mo, patuloy ni Esteban. At alam mo ba kung sino ang nag-asikaso ng lahat ng papeles para maitago ito sa'yo? Ang sarili mong biyenan. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pot. Nakita ni Teresa kung paano tumawa si Mateo habang hinahabol si Clara sa paligid ng pool. Ang tawang yon ay tawang hindi niya kailanman narinig sa loob ng 15 taon. Para kay Mateo, si Teresa ay isang kasangkapan lamang, isang makinarya na tagagawa ng pera at tagapang-alaga ng bahay. Habang dito sa villa na ito, siya ang tunay na lalaki. Biglang tumunog ang gate ng villa. Isang delivery truck ang pumasok. Dahil dito napilitang lumingon si Mateo sa direksyon kung nasaan sina Teresa at Esteban. Dapa ang mabilis na utos ni Esteban, habang hinila si Teresa pababa sa likod ng mga halaman. Naramdaman ni Teresa ang init ng katawan ni Esteban sa kanyang tabi, at muli niyang naalala ang usapan sa telpo. No. Ang lalaking ito na nagpapakita sa kanya ng lahat ng masakit na katotohanan ay tila isang surgeon, na pilit na binubuksan ang kanyang mga sugat para lamang mas lalong magdugo. Bakit, Esteban? Ang mahinang tanong ni Teresa, ang boses ay puno ng panging-inig. Bakit kailangang ipakita mo pa ito sa akin? Hindi ba sapat na ang itinapon nila ako sa lansangan? Tumingin si Esteban sa kanya at sa pagkakataom ito, walang pagkukunyari sa kanyang mga mata. Dahil ang galit na walang direksyon ay walang saysay, Teresa. Gusto kong makita mo ang lahat para kapag dumating ang oras na kailangan mong pumindot ng mitsa, hindi mangangatog ang daliri mo. Tumayo na si Esteban at inalalayan si Teresa pabalik sa sasakyan. Ngunit bago pa sila makasampa, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Esteban. Isang lumang litrato. Mabilis itong pinulot ni Teresa bago pa man makita ng lalaki. Sa litrato, may isang batang lalaki at isang babaeng may malungkot na muka. Sa likod nito may nakasulat na maikling mensahe, para kay Esteban, huwag mong kakalimutan ang kinuha nila sa atin, nanay. Ang babae sa litrato ay ang mismong babaeng nakita ni Teresa sa mga lumang album ni Donata. Ang dating katulong sa mansyon na pinalayas dahil sa pagnanakaw 30 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Teresa ang paghinto ng kanyang mundo. Ang taong kasama niya ngayon ay hindi lang basta isang abogado. Siya ay isang naglalakad na bomba na matagal nang naghihintay na sumabog at si Teresa ang gagamitin niyang pansindi. Akala mo ba ay matatakasan mo ang anino ko, Teresa? Kahit saang butas ka magtago, amoy na amoy ko, ang baho ng isang talunan. Ang boses ni Donata ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa ingay ng palengke. Nakatayo si Teresa sa tapat ng karinderya ni Lola Amparo, bit-bit ang isang supot ng mga gulay nang mamataan niya ang itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa gilid ng maputik na kalsada. Bumaba ang salamin nito at dun ay lumitaw ang mukha ng Donya, pulidong-pulido ang makeup.
Ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng tanghali tila isang reynang napadpad sa gitna ng mga hampas lupa. Naramdaman ni Teresa ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang lumang litra to ni Esteban at ng kanyang ina. Ang litratong yun ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa kanya na sa paligid niya ay walang sinumang pwedeng pagkatiwalaan. Dahan-dahang lumabas si Donata sa sasakyan. Maingat nitong itinapak ang kanyang mamahaling sapatos sa maduming semento may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay huminto sa pagtitinda para manood sa napipintong komosyon. Teresa, tingnan mo ang sarili mo, ang sabi ni Donata habang lumalapit ang boses ay puno ng mapagpanggap na awa. Mula sa pagiging senyora ng mansyon, nauwi ka sa pagiging katulon sa isang maruming karinderya. Hindi ba't nakakahiya isipin mo ang sasabihin ng mga kauri natin? Ang pangalan ng mga Villarreal ay kinaladkad mo sa putikan. Wala na akong pakialam sa pangalan ninyo, Donata. Ang matapang na sagot ni Teresa, bagamat ang kanyang tuhod ay bahagyang nangangatog. Kinuha na ninyong lahat sa akin. Ano pang gusto ninyo? Tumawa ng mahina si Donata isang tunog na walang bahid ng katuwaan. Kinuha iha ikaw ang nagtapo ng lahat. Pero dahil mabuti ang aking puso narito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Bumalik ka na sa mansyon. Magmakaawa ka kay Mateo. Sabihin mo na nagkamali ka na ikaw ay nabigla lang. Gagawa natin ng paraan ang video na yon. Sasabihin nating nahack ang system. At bakit ko gagawin yon? Dahil kailangan ka namin? Ang bulong ni Donata habang mas lumalapit ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng isda sa paligid. May malaking investment na papasok mula sa mga taga-Europa at gusto nilang makita ang isang matatag at masayang pamilya. Hindi pwedeng malamang nagkahiwalay kayo ni Mateo. Kapag natapos ang deal, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa ibang bansa. Isipin mo, Teresa, kaysa mabulok ka rito kasamang mga langaw. Isang malupit na anyo ng manipulasyon. Alam ni Donata kung paano gamitin ang kahinaan ng isang tao, ngunit hindi na ang dating Teresa ang nasa harap niya. Nakita na ni Teresa ang villa sa Antipolo. Nakita na niya ang kataksilan sa mga mata ni Mateo. Ang lason ninyo, Donata, ay hindi natatalab sa akin. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kutsilyo. Hindi ako babalik para maging dekorasyon sa inyong mga kasinungalingan. Alam ko na ang tungkol sa villa sa Antipolo. Alam ko na kung saan napupunta ang pera ng kumpanya. Panandaliang nagbago ang ekspresyon ni Donata. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang mapagpanggap na ngiti ay napalitan ng isang mapanganib na titig. Akala mo ba ay matalino ka na dahil lang sa nalaman mo ang isang maliit na lihim, Teresa? Tandaan mo ito sa pamilyang ito ako, ang batas. Kung ayaw mong bumalik sa paraang maayos, babalik ka sa paraang masakit. Lumingon si Donata sa kanyang bodyguard na nakatayo sa likuran. Ibigay mo sa kanya ang munting regalo natin. Inabot ng bodyguard ang isang puting sobre kay Teresa. Nang buksan niya ito ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ito ay mga liprato niya kasama si Esteban sa apartment nito at ang mga kuha nila habang nasa loob ng sasakyan. Ang mga anggulo ay sadyang ginawa para magmukha silang magkasintahan na nagtatago. Adultery, Teresa! Iyan ang kasong isasampa namin sa iyo bukas, ang malamig na banta ni Donata. At sa tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa isang babaeng nagnakaw na ng aliw pa ng ibang lalaki Siguraduhin kung sa kulungan ka, magdiriwang ng susunod mong anibersaryo. Nanginig ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang mga litrato. Ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay tila binabakuran ni Donata ng mga bagong tinik. O baka naman gusto mong malaman kung sino talaga ang lalaking kasama mo? Ang huling hirit ni Donata bago tumalikod. Mag-ingat ka, Teresa. Ang mga ahas ay hindi lang nasa loob ng mansyon. Minsan, sila ang nagdadala sa iyo sa tinatawag mong ligtas na lugar. Habang pinapanood ni Teresa ang pag-alis ng sasakyan ni Donata, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Esteban.
Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa isipan ni Teresa ang litrato sa loob ng kanyang bulsa ay tila bumibigat ng 100 kilo. Sino ang mas mapanganib? Ang kaaway na harap-harapan kang sinasaktan o ang kakampi na dahan-dahan kang nilulunod sa isang planong hindi mo kailanman maiintindihan? Teresa, anong sinabi niya sa iyo? Ang tanong ni Esteban. Tumiin si Teresa ng diretsyo. Sa mga mata ni Esteban, hinahanap ang katotohanan sa likod ng pilat at ng mga salita nito. Sinabi niya na oras na para tapusin ang palabas na ito, Esteban. O baka dapat kitang tawagin sa tunay mong pangalan? Natigilan si Esteban. Ang katahimikan sa pag-itan nila ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Anak ka ni Luz, hindi ba ang katulton na pinalayas at sinira ang buhay ni Donata 30 taon na ang nakalilipas? Ang tanong ni Teresa ay tila isang palasong tumarak sa katahimikan ng gabi. Nakatayo sila sa gitna ng sala ng apartment, ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng lungsod na sumisilip sa bintana. Ang mukha ni Esteban ay biglang naging parang pader na bato. Walang emosyon, walang kukurap-kurap na mga mata, ngunit ang kanyang mga kamao ay unti-unting naghihigpit sa gilid ng kanyang pantalon. Matalino ka nga, Teresa. Ang sa wakas ay sagot ni Esteban. Ang boses ay mababa at tila galing sa ilalim ng lupa. Akala ko ay masyado kang lunod sa sarili mong pighati para mapansin ang mga detalye sa paligid mo. Bakit, Esteban? Bakit kailangang gamitin mo ako? Ang tanong ni Teresa, ang boses ay nagsisimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod. Ang akala ko ay may isang tao pang natitira na may malasakit sa akin. Pero bahagi lang pala ako ng listaan mo ng mga gagamitin para sa iyong paghihigante. Humakbang si Esteban patungo sa kanya. Ngunit mabilis na umatras si Teresa. Huwag kang nalapit! Ang lahat ng tulon mo, ang apartment na ito ang pagpapakita mo sa akin ng villa. Lahat na yun ay para lang gatungan ang galit ko, di ba? Para kapag ginamit mo ang pangalan ko laban sa kanila, handa na akong sumabog. Hindi ko itatanggihan. Ang tapat na sabi ni Esteban, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ginamit ka ni Donata bilang alipin. Ginamit ka ni Mateo bilang bangko. At ako ginagamit kita bilang susi. Pero tandaan mo ito, Teresa. Sa ating tatlo, ako lang ang may kakayang ibigay sa'yo ang kalayang ninakaw nila. Ang paghihiganti ko ay ang iyong kaligtasan. Hindi ba't patas lang yon? Hindi nakasagot si Teresa. Nakaramdam siya ng biglang pagkahilo. Ang paligid ay tila umiikot at ang hangin sa loob ng silid ay naging manipis. Napakapit siya sa sandigan ng sofa, ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang mga gabing walang tulog, ang hindi pagkain ng maayos, at ang walang katapusang banta mula sa mga Villarreal ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Teresa. Ang tawag ni Esteban nang makitang namumutla ang babae. Susubukan sana siyang alalayan ng lalaki, ngunit itinaas ni Teresa ang kanyang kamay. Huwag! Huwag mo akong hawakan! Ang mahinang utos ni Teresa. Gagawa tayo ng kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang mga impormasong kailangan mo tungkol sa mga illegal na pirma ni Mateo. Pero sa isang kondisyon. Kapag tapos na ang lahat, kukunin ko ang sapat na halaga para mabawi ang lupa ng mga magulang ko at hinding-hindi mo na muling lalapitan ang buhay ko. Deal! Ang maikling sagot ni Esteban. Nang gabing iyon, habang iniisip ni Esteban na natutulog na si Teresa, dahan-dahang bumangon ang babae. Kinuha niya ang 2 USB na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pagka-inosente at ang mga nakaw na yaman ni Mateo. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang lahat kay Esteban. Ang lalaking ito ay may pusong puno ng lason at hindi siya papayag na maging collateral damage sa pagitan ng 2 nag-uumpog ang bato. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang flower vase sa sulok ng kwarto. Inilagay niya roon ang isa sa mga USB habang ang isa naman ay itinago niya sa loob ng maliit na tupi ng kanyang suot na damit. Ang bawat kilos niya ay maingat tinitiyak na walang narinig na tunog mula sa kabilang kwarto. Kinabukasan habang naghahanda si Teresa ng kape, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig sa pinto ng apartment. Ang tunog ay tila mga sipa ng isak na hayop. Nagkatinginan sina Teresa at Esteban.
Mabilis na binuksan ni Esteban ang pinto at dun ay tumambad ang isang lalaking nakauniporme ng sheriff kasama ang 2 pulis. "Teresa Villarreal," ang tanong ng sheriff habang may hawak na isang puting dokumento. "Ako nga po," ang mahinang sagot ni Teresa. "Ipinapaabot namin ang supina na ito mula sa korte. Kinasuhan kayo ng inyong asawang si Mateo Villarreal ng kasong adultery at qualified theft. Pinagbabawalan din kayong lumapit sa anumang ari-arian ng mga Villarreal sa ilalim ng isang temporary restraining order." Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila mga kadenang pumupulupot sa kanyang leeg. Lumingon siya kay Esteban at nakita niya ang isang pamilyar na kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay. Ang bitag ay tuluyan na nagsara. Ang batas na dapat ay nagpo-protect sa kanya ay ginagamit na ngayon ni Donata para tuluyan siyang ilubog sa putikan. Ngunit sa gitna ng takot, isang bagay ang tila nag-iba sa loob ni Teresa. Ang kanyang puso na dati ay puno ng luha ay tila naging kasing tigas na ng bakal. "Esteban," ang tawag niya ang boses, ay wala ng bakas ng takot. "Ang sabi mo ikaw ang susi sa kalayaan ko, hindi ba?" "Oo," ang sagot ni Esteban habang tinatanggap ang supina mula sa sheriff. "Kung ganoon buksan mo na ang pinto ng impyerno dahil handa na ako makita silang masunog. Kasama ka." Ang sheriff at ang mga pulis ay umalis, ngunit ang bigat sa loob ng silid ay mas lalong tumindi. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupain. Ito ay isang digmaan ng danggal na tanging ang pinakamatibay na kaluluwa ang makakaligtas. Huwag ang umasta na parang biktima, Teresa. Ang mga martyr ay nasa simbahan, wala sa korte. Pirmahan mo na ang waiver na ito at baka bawiin ko pa ang demanda sa pagnanakaw. Ang tinig ni Mateo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malansang putik na dumidikit sa pandinig ni Teresa. Nakatayo siya sa maliit na balkonahe ng apartment ni Esteban. Hawak ang luma at kupas na rosaryo ng kanyang ina. Ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa riles ng balkonahe. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bakal habang pinakikinggan ang lalaking minahal niya sa loob ng 15 taon. "Pati ang lupain ng mga magulang ko, Mateo. Iyon na lang ang natitira sa akin." Ang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng madurog. "Business is business, Teresa. Isipin mo na lang na bayad yan sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin." Ang sagot ni Mateo, kasunod ang isang mapang-uyam na tawa. "Don't be dramatic. Wala ka ng baraha. You're alone, broke, and soon a criminal." Nang maputol ang tawag, naramdaman ni Teresa ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig ng balkona, ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamag ng tunog ng mabibigat na patak ng tubig mula sa aircon ng kapitbahay na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na nagluto, naglaba at nag-alaga sa pamilya Villarreal nang walang reklamo. Nayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa takot at galit. Isang malupit na biro ng tadhana na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging sandata pa laban sa kanya. "Tapos ka na bang umiyak?" Lumingon si Teresa at nakita si Esteban na nakasandal sa hamba ng pinto. May hawak itong 2 baso ng alak. Ang kanyang muka ay natatakpan ng anino, kaya hindi mabasa ang tunay na emosyon sa kanyang mga mata. Lumapit ang lalaki at inabutan siya ng baso, ngunit hindi ito tinanggap ni Teresa. "Bakit, Esteban? Bakit? Kailangan mong marinig ang lahat ng usapan namin." Ang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. "Dahil kailangan kong malaman kung kailan ka tuluyang mawawalan ng bait para sumunod sa plano ko." Ang malamig na sagot ni Esteban habang inuubos ang alak sa isang lagok. "Mateo is weak. Ang tunay na kalaban ay si Donata. Pero alam mo kung ano ang mas malakas sa kanila? Ang katotohanan na hindi mo pa rin kayang bitawan ang pag-asang magbabago sila. Hindi totoo yan." "Talaga kaya ba hanggang ngayon ay hawak mo pa rin ang rosaryo niyan
habang iniisip kung paano sila patatawarin. Humakbang si Esteban papalapit ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang mga Villarreal ay hindi marunong ng salitang patawad, Teresa. Ang tanging alam nila ay ubusin ang sinumang humaharang sa kanila. Gaya ng ginawa nila sa nanay ko. Sa sandaling yon, isang munting detalye ang napansin ni Teresa. Sa ibabaw ng mesa ni Esteban, may isang brown envelope na bahagyang nakabukas. Mula rito ay sumilip ang isang pamilyar na logo. Ang logo ng bangkong pinagtataguan ni Donata ng kanyang mga lihim na pondo. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang nakakabining katahimikan ang namayani sa silid. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Alam ni Teresa na ang bawat galaw ni Esteban ay bahagi ng isang mas malaking bans ng paghihigan, tiat siya ang nagsisilbing pain. Ipinadala ito ni Donata para sa iyo, ang sabi ni Esteban habang itinuturo ang isang kahon sa sulok ng silid. Dahan-dahang lumapit si Teresa at binuksan ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ng kahon ay ang kanyang mga lumang damit mula sa mansyon, ngunit lahat ng ito ay sadyang ginupit-gupit at ginawang basahan. Sa ibabaw ng mga basahan ay may isang maikling sulat. Ito ang halaga mo sa amin, Teresa. Basahan na itinatapon kapag marumi na. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang init na dumadalay sa kanyang mga ugat. Ang luhang kanina ay gustong kumawala ay biglang natuyo. Ang sakit ay naglaho at ang tanging naiwan ay isang malinaw at matalim na desisyon. Esteban, ang tawag ni Teresa. Ang boses ay wala ng panginginig. Ibigay mo sa akin ang mga papeles ng bank account na yan. Hindi na ako maghihintay sa korte. Kung gusto nilang makakita ng magnanakaw, ipakikita ko sa kanila kung paano mawala ng lahat sa isang kisap mata. Numiti si Esteban, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayon ay nagsasalita ka na ng tama. Pero tandaan mo, kapag pumasok tayo sa apoy, walang garantiya na makakalabas tayong buo. Matagal na akong abo, Esteban. Ang sagot ni Teresa habang tinatapon ang rosaryo sa ibabaw ng mga ginupit na damit. Oras na para sila naman ang masunog. Habang papalabas si Esteban ng silid, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Teresa. Kinuha ni Esteban ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para sa isang hindi kilalang numero. The bait is ready. She's finally biting the hook. Prepare the next phase. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Teresa ang pagiging kasangkapan sa isang digmaan hindi niya alam ang tunay na pinagmulan? Hindi kita kailanman minahal, Teresa. Naging kailangan lang kita para ayusin ang kalat ng buhay ko, pero hinding-hindi ka naging sapat. Ang bawat salita ni Mateo ay parang mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng marang, yung foyer ng mansyon. Nakatayo si Teresa sa tapat ng kanyang asawa. Ang mga mata niya ay nakatitig sa pamilyar na mantsa sa marmol na sahig, isang mantsa na pinilit niyang kuskusin 5 taon na ang nakalilipas. Matapos malasing ni Mateo at makabasag ng bote ng wine, sa loob ng 15 taon ang mansyong ito ay hindi naging tahanan para sa kanya. Ito ay naging isang dambuhalang altar kung saan unti-unti niyang iniyalay ang kanyang sariling kaluluwa. Naramdaman ni Teresa ang paninigas ng kanyang panga. Ang kanyang puso na dati ay mabilis tumibok sa tuwing makikita ang asawa ay tila isang tuyong balon na wala nang mailalabas na tubig. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng floor wax at mamahaling pabango mga amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Pero ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng isang mahabang pagkakakulong. Nandito ka ba para magmakaawa ulit? Ang tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalakad paa, kot sa kanya ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang suot na silk robe. Tignan mo ang sarili mo, Teresa. Namumutla ka, nangangayayat. You look like a ghost of the woman I married. O baka naman mas tamang sabihin na multo ka na lang ang babaeng akala ko ay may silbi? Nandito ako para sa mga papeles ng lupa, Mateo. Ibigay mo na sa akin ang nararapat at hinding-hindi mo na muling makikita ang anino ko. Ang mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon,
Parang isang makina na nagbabasa ng script. Tumawa si Mateo, isang tunog na nagpatayo ng mga balahibo ni Teresa. Ang lupa iyon ay nakapangalan na sa kumpanya at ang kumpanya ay sa amin ni Mommy. You have nothing, Teresa. Kahit ang apelidong dala mo, babawiin ko rin sa tamang panahon. Isipin mo na lang na ang 15 taon mo rito ay isang mahabang internship sa pagiging asawa. Unfortunately, you failed. Sa sandaling yon, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Isang pagputok ng huling kwerdas na nag-uugnay sa kanya sa lalaking ito. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng sakripisyo ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakabing katahimikan. Pinagmasdan niya ang mukha ni Mateo. Ang mga matang dati niyang hinahangaan at wala siyang nakita kundi isang hungkag na lalaking nilamon na ng sariling kasakiman. Salamat, Mateo, ang bulong ni Teresa. Natigilan si Mateo ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay dahan-dahang nawala. Para saan? Salamat dahil sa wakas pinatay mo na ang huling bahagi ng sarili ko na naniniwala pang may kabutihan ka. Ang sagot ni Teresa habang dahan-dahang tumatalikod. Salamat dahil pinalaya mo ako sa obligasyong mahalin ka. Habang naglalakad si Teresa patungo sa malaking pinto, naramdaman niya ang matalim na titig ni Mateo sa kanyang likuran. Hindi niya ipinakita ang pangangatog ng kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB na hindi alam ni Esteban at mas lalong hindi alam ni Mateo. Noong pumasok siya sa kwarto ni Mateo, sa pagkukunyaring kukuha ng kanyang mga huling gamit, nagawa niyang i-clone ang huling 5 taon ng digital logs ng kumpanya. Nang marating niya ang kalsada sa labas ng mansyon, huminto siya at hinarap ang dambuhalang bahay. Ang bawat bintana ay tila mga matang nagmamasid sa kanya. Sa loob ng 5 taon siya ang naglinis ng bawat sulok nito. Siya ang nag-ayos ng bawat kurtina. Siya ang nagpuno ng pagkain sa bawat lamesa. Ngunit ngayong gabi, iiwan niya ang mansyong ito na mas marumi kaysa sa inaakala ni Mateo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at sumilip ang mukha ni Esteban. Nakuha mo ba ang kailangan natin? Ang tanong nito, ang boses ay puno ng pagkainip. Tumingin si Teresa kay Esteban at sa unang pagkakataon nakita niya ang pagkakatulad ng 2 lalaki sa kanyang buhay. Pareho silang may gustong makuha sa kanya. Pareho silang tinitignan siya bilang isang kasangkapan para sa kanilang sariling layunin. "Oh, Esteban, nakuha ko na ang lahat," ang sagot ni Teresa habang sumasakay sa sasakyan. "Pero tandaan mo ang apoy na sasindihan natin mayang gabi, hindi lang ang mga Villarreal ang pwedeng masunog." Habang papalayo ang sasakyan, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Esteban. Hindi ibinigay ni Teresa ang USB na nakuha niya mula sa kwarto ni Mateo. Sa halip, itinago niya ito sa loob ng kanyang suot na damit malapit sa kanyang puso. Saan nga ba nagtatapos ang pag-iging biktima at nagsisimula ang pag-iging manlalaro sa gabing yon? Habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa kalsada ng Maynila, alam ni Teresa na wala nang balikan. Ang huling hapunan ng kanyang dating buhay ay tapos na, at ang susunod na ihahain niya ay ang pinakamasakit na putahe na hindi kailanman makakalimutan ng pamilya Villarreal. Pasensya ka na, Teresa, pero sa digmaang ito walang puwangang awa. Isang kasangkapan ka lang para mabawi ko ang lahat ng ninakaw sa amin ni nanay. Ang malamig na bulong ni Esteban ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa silid. Akala niya ay natutulog na si Teresa. Ngunit sa ilalim ng mga talukap ng mata nito, ang bawat galaw ng lalaki ay malinaw na nakatala. Nakahiga si Teresa sa sofa. Ang kanyang katawan ay naninigas habang pinagmamasdan mula sa gilid ng kanyang paningin ang paglapit ni Esteban sa maliit na vault sa ilalim ng side table. Ang bawat marahang kilos ni Esteban, ang maingat na pagpindot sa keypad, ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal na pinto, ay tila mga saksak sa likod ni Teresa. Ito ang lalaking nagligtas sa kanya sa kalsada. Ito ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asang makabangon. Ngunit ngayon nakikita niya ang tunay na mukha ng kanyang tagapagligtas, isang magnanakaw na handang, sunugin ang huling tulay na tinatawid niya.
Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila isang sigaw ng babala. Gusto niyang bumangon, gusto niyang sumigaw at tanungin si Esteban kung bakit, ngunit nanatili siyang taimik. Sa loob ng 15 taon sa piling ng mga Villarreal, natutunan niya ang sining ng pagtitiis. Natutunan niyang ang pinakamasakit na sugat ay yaong hindi ipinapakita. Kinuha ni Esteban ang brown folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng paglilipat ng lupa at ang mga ebidensya ng korupsyon ni Mateo. Sa harap ni Teresa, pinalitan ni Esteban ang mga papeles ng mga blankong papel na may parehong bigat at sukat. Isang matalino at mapanirang kilos. Ninanahaw nito ang kanyang tanging baraha para sa hustisya. Don't worry, Teresa. Ang patuloy na bulong ni Esteban habang isinasara ang vault. Kapag nakuha ko na ang yaman ng mga Villarreal, sisiguraduhin kong hindi ka mamatay sa gutom. Pero hanggang doon lang yon. You were never part of my future. Nang lumabas si Esteban ng silid para sagutin ang isang tawag sa telepo, no dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang dilim ng apartment ay tila naging kasing pait ng kanyang nararamdaman. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat ng panibagong pagtatraidor. Ang akala niyang kakampi ay isa pa palang mas matinding kalaban. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ngunit ang kanyang determinasyon ay kasing tigas na ng diamante. Nilapitan niya ang vase kung saan niya itinago ang ikalawang USB. Ang USB na hindi alam ni Esteban. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat sulok ng silid ay tila napapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa. Wala siyang Mateo, wala siyang Donata, at ngayon wala rin siyang Esteban. Siya ay isang babaeng nakatayo sa gitna ng dalawang apoy at ang tanging paraan para makaligtas ay ang maging mas matindi kaysa sa init na gustong tumupok sa kanya. Maling tao ang binalak mong paglaruan, Esteban. Ang mahinang bulong ni Teresa sa sarili. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero hindi mo alam na ang totoong laro ay kakasimula pa lang. Doon sa dilim, habang naririnig niya ang boses ni Esteban sa kabilang kwarto na masayang, nakikipag-usap tungkol sa kanilang pagkapanalo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Teresa. Ang kanyang plano ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagbawi ng lupa. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa lahat ng mga lalaking nagtangka siyang gamitin na ang isang babaeng wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang Teresa na mahina at madaling lokohin ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang anino na handang lumaban sa sarili nitong paraan. Sa gabing iyon, habang ang lungsod ay nahihimbing si Teresa, ay gising na gising naghahanda para sa isang hakbang na hindi kailanman maiisip ni Esteban. Cliffhanger. Nang buksan ni Teresa ang kanyang sariling cabinet para kunin ang kanyang itinatagong pera, nakita niya ang isang maliit na tracker na nakadikit sa ilalim ng kanyang bag. Hindi lang pala papeles ang ninakaw ni Esteban, binabantayan din ito ang bawat hakbang niya. Paano lalaban si Teresa kung ang bawat galaw niya ay nakatala na sa kamay ng kaaway? Walang sinumang matitira para sa iyo, Teresa. Kahit ang sarili mong anino, ay tatalikuran ka. Ang munting pulang ilaw ng tracker na nakadikit sa ilalim ng kanyang bag ay tila isang matang nagmamasid, isang demonyong bumubulong na wala na siyang takas. Habang nakaupo si Teresa sa malamig na sahig ng apartment ni Esteban, naramdaman niya ang ganap na pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang bag. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay isa lamang palang mas matalinong bulto ng kataksilan. Hindi na siya makaiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa loob ng 15 taon ng pagtitiis. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdidilim. Dinampot niya ang kanyang bag at lumabas ng apartment sa gitna ng hating gabi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta malayo sa lalaking itinuring siyang kasangkapan.
Naglakad siya sa ilalim ng ambon ng Maynila hanggang sa marating niya ang pamilyar na eskinita patungo sa karinderya ni Lola Amparo. Ang amoy ng basura at basang semento ay tila naging mas matapang, ngunit para kay Teresa, ito ang amoy ng realidad, isang realidad na mas matamis kaysa sa mga kasinungaling ang binalot ng sutla at ginto. Sa isang sulok ng eskinita, nakakita siya ng isang basang kuting na pilit na sumisilong sa ilalim ng isang butas na yero. Pinagmasdan niya ito maliit, nanginginig at nag-iisa. Doon sa gitna ng dilim, biglang nagbalik sa kanyang gunita ang alaala ng kanyang nawalang anak 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang sakit sa kanyang puson habang pinipilit niyang tapusin ang pag-aayos ng mahigit 500 bulaklak para sa grand gala ni Donata. Naalala niya ang malamig na boses ng kanyang biyen. Anang sabihin nitong, "Huwag kang maarte, Teresa. Kaanting sakit lang yan. Mas mahalaga ang danggal ng pamilya sa gabing ito." At nang tuluyan ng mawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang tanging nasabi ni Mateo ay, "Siguro ay hindi talaga tayo para maging magulang. Sayang ang gasto sa ospital." Ang alala ng dugong dumaloy sa kanyang mga binti habang nakasuot ng puting bestida ay tila muling nagpabaga sa kanyang poot. Ang pot na ito ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na kinuha sa kanya ng pamilyang walang puso. "Iha, anong ginagawa mo rito sa gitna ng dilim?" Ang malumanay na boses ni Lola Amparo ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ang matanda at hinawakan ang malamig na kamay ni Teresa. Inakay niya ang babae sa loob ng karinderya at pinaupo. Walang imik na kinuha ni Lola Amparo ang isang lumang suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Teresa na basa ng ulan. Ang bawat haplos ng suklay ay tila isang gamot na nagpapahinhin sa bagyo sa loob ng dibdib ni Teresa. "Ang ulan ay hindi lang para basain tayo, Teresa," ang bulong ni Lola Amparo. "Ito ay para hugasan ang lahat ng dumi, para makita natin ang tunay na kulay ng paligid. Huwag kang matakot, maging mag-isa. Ang pinakamatibay na puno ay ang punong nakatayo sa gitna ng malawak na bukid. Dahil sanay itong humarap sa hangin mula sa lahat ng direksyon." Tumingin si Teresa kay Lola Amparo. "Lola, wala na akong kahit ano. Ninakaw ni Esteban ang mga papeles. Binabantayan niya ang bawat galaw ko. Ang batas ay nasa kamay ni Donata. Paano ako lalaban?" Ngumiti ng makahulugan ng matanda. "Ang akala ng mga mapang-api, ang armas lang ay ang mga papel na may pirma at selyo. Pero nakakalimutan nila na ang pinakamatalim na sandata ay ang isang taong wala ng takot mamatay. Mayroon ka pang plan C, di ba?" Naramdaman ni Teresa ang muling pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tibok ng takot. Kinuha niya ang tracker mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa loob ng isang truck ng basura na dumaan sa harap ng karinderya. Pinanood niyang lumayo ang truck, dala ang paningin ni Esteban patungo sa kabilang dulo ng lungsod. "Lola, kailangan ko ng tulong ninyo," ang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. "Ilang araw na lang bagong ika-70 kaarawan ni Donata. Iimbitahan ko ang sarili ko sa piging na yon, pero hindi bilang biktima, kundi bilang ang bagyong sisira sa kanilang tor." Kinuha ni Teresa ang kanyang itinagong USB mula sa tupi ng kanyang damit. Ito ang USB na naglalaman ng mga digital logs na hindi alam ni Esteban ang huling piraso ng puzzle na mag-uugnay kay Mateo Donata at maging sa mga illegal na transaksyon ni Esteban. "Sa pagkakataong ito, Lola, hindi lang ako magluluto," ang pangako ni Teresa. "Ihahain ko sa kanila ang katotohanan na mas mapait pa sa ampalaya at sisiguraduhin kong walang matitira sa kanilang lahat." Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa eskinita. Ngunit para kay Teresa, ang tunay na araw ay sisikat lamang kapag ang lahat ng mga nagtangka siyang apakan ay nakaluhod na sa kanyang paanan. Cliffhanger. Habang naghahanda si Teresa sa karinderya, isang batang lalaki ang tumatakbong pumasok at may dalang sulat. Ang sulat ay galing kay Charing, ang pinsan ni Mateo na madalas siyang saktan. Ang nilalaman ay isang lokasyon at isang maikling mensahe.
Nagsisisi ako. Alam ko kung saan itinatago ni Mateo ang orihinal na kasulatan ng lupa mo. Magkita tayo sa lumang bodega sa pier. Isa ba itong tunay na tulong? O isa pang bitag na naghihintay para tuluyang siyang ilibing? Huwag kang magtitiwala sa mga buway ang nagpapanggap na tupa, Teresa. Ang nagsisisi sa huli ay madalas na naghahanap lang ng kasama sa paglubog. Ang babala ni Lola Amparo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Teresa, habang tinatahak niya ang madilim at mabahong kalsada patungo sa pier. Ang amoy ng kalawang alat ng dagat at nabubulok na basura ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Nakasuot siya ng isang lumang jacket at maong pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang kupas na cap. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga puddles ng maduming tubig ay tila isang mabigat na desisyon. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na kutsil, yun na ibinigay ni Lola Amparo, at ang kanyang huling USB. Ito na ang huling barahan niya. Kung ang sulat ni Charing ay isang bitag, ito na ang katapusan ng kanyang laban. Pero kung ito ang tanging paraan para mabawi ang danggal ng kanyang mga magulang, handa siyang itaya ang kanyang buhay. Narating niya ang Bodega 14. Ang malaking pinto na gawa sa kinakalawang na bakal ay bahagyang nakabukas. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi-tangi. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ang maririnig. Dahan-dahang pumasok si Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang liwanag sa loob ay nanggagaling lamang sa ilang bumbilyang, kumukurap-kurap sa kisame. Charing? Ang mahinang tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging isang anino sa malawak na bodega. Mula sa likod ng naglalakihang mga kahon, lumitaw ang isang figura. Si Charing nga. Ngunit malayo ito sa mapang-aping pinsan na kilala ni Teresa. Ang buhok ni Charing ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kalat sa mukha dahil sa pag-iyak at nanginginig ang kanyang buong katawan. Teresa? Dumating ka, ang bulong ni Charing. Habang lumalapit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Akala ko ay hindi mo na ako paniniwalaan. Pasensya ka na, Teresa. Pasensya ka na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Nasaan ang mga papeles, Charing? Huwag na nating patagalin ito. Ang matigas na utos ni Teresa, bagamat nakakaramdam siya ng bahagyang awa sa kalagayan ng pinsan. Nasa loob ng vault ni Mateo sa opisina niya rito. Kinuha ko ang susi noong nalasing siya kagabi dahil sa labis na pagkatalo sa kasino. Ang paliwanag ni Charing habang inaabot ang isang maliit na box. Teresa, kailangan mong makaalis dito. Nalaman ni Donata na nawawala ang mga papeles. Alam nilang pupunta ka rito. Bakit mo ito ginagawa, Charing? Bakit mo ako tinutulungan? Humagulgol si Charing at napaluhod sa harap ni Teresa. Dahil nalaman ko na ako ang isusunod nila. Narinig ko si Mateo at Donata. Gagamitin nila akong dummy para sa mga illegal na utang nila. Kapag pumutok ang iskandalo, ako ang makukulong at hindi sila. Teresa, ayay kong mabulok sa kulungan para sa mga taong walang puso. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang batok. Ang pamilya Villarreal ay tila isang dambuhalang makina na lumalamon ng kahit sinong malapit sa kanila maging kadugo man o hindi. Kinuha ni Teresa ang box, ngunit bago pa niya ito mabuksan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng bodega. Ang marahang tunog ng pagbukas ng mga pinto ng sasakyan ay sinundan ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa semento. Hindi lang isa, kundi marami. Nandiyan na sila. Ang nangangatog na sabi ni Charing habang pilit na nagtatago sa likod ni Teresa. Bumukas ng malawak ang pinto ng bodega at pumasok ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan. Isang matangkad na figura ang humarang sa pintuan, ang kanyang anino ay humaba hanggang sa paanan ni Teresa. Hindi si Mateo. Hindi rin si Donata. Esteban? Ang gulat na tanong ni Teresa. Lumakad si Esteban papasok, may hawak na baril sa kanyang kanang kamay, habang ang kanyang muka ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa box na hawak ni Teresa. Ibigay mo sa akin ang box, Teresa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo.
ang malamig na utos ni Esteban. Salamat sa iyo, Charing. Nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Naniga si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Charing at nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha nito. Tumayo si Charing, pinunasan ng kanyang luha at lumakad patungo sa likuran ni Esteban nang may mapanuring ngisi. Ang daling utuin ng isang desperadong babae, hindi ba? Ang pang-uuyam ni Charing. Akala mo ba ay totoong tutulungan kita? Sa huli ang pera pa rin ni Esteban ang mas matimbang kaysa sa kahit anong konsensya. Naramdaman ni Teresa ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila may presyo. Nakatayo siya sa gitna ng bodega na papaligiran ng mga kaaway habang ang baril ni Esteban ay nakatutok ng diretsyo sa kanyang dibdib. Esteban, bakit? Ang mahinang tanong ni Teresa. Dahil ang lupain mo ang huling piraso para tuluyan kong masakop ang kumpanya ng mga Villarreal. Ang sagot ni Esteban habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang mag-alala, Teresa. Gaya ng pangako ko, hindi ka mamatay sa gutom. Pero dito na nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ngunit sa gitna ng pang-anib, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ipinakita niya ang USB na kanina pa niya hawak sa kaliwang kamay. Ibigay mo ang box, Esteban, o pipindutin ko ang send sa cellphone ko na kasalukuyang naka-livestream sa lahat ng social media accounts ng mga news agencies sa Manila, ang banta ni Teresa. Lahat ng usapan natin simula nang pumasok ka sa bodegang ito, narinig na ng buong mundo. Natigilan si Esteban. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang pilit na binabasa kung nagsisinungaling si Teresa o hindi. Ang tensyon sa loob ng bodega ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. You're bluffing. Ang hamon ni Esteban. Subukan mo ako. Ang hamon ni Teresa pabalik. Isang kalabit mo lang ng baril at sisiguraduhin kong kahit ang impyerno ay hindi ka tatanggapin dahil sa dami ng taong makakaalam ng baho mo. Cliffhanger sa sandaling. Yon isang malakas na busina ang narinig mula sa isang truck na mabilis na pumasok sa bodega na naging sanhi ng pagkabulag ng lahat dahil sa liwanag. Sa gitna ng gulo, isang kamay ang humila kay Teresa sa dilim. Sino ang bagong wildcard na ito? At makuha kaya ni Teresa ang mga papeles bago tuluyang gumuho ang bodega. Huwag kang lilingon, Ma'am Teresa. Kumapit ka lang sa akin kung ayaw mong mabulok sa bodegang ito. Ang boses na iyon ay paos magaspang at bakas ang katandaan. Ngunit sa pandinig ni Teresa, ito ang pinakamatamis na himig ng kaligtasan. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng truck at ng usok na bumabalot sa paligid, hinila siya ng isang matipunong braso patungo sa isang maliit na lagusan sa gilid ng mga container. Ang bawat hakbang nila sa madilim at maputik na sahig ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Nang makalabas sila sa kabilang bahagi ng Pier Juminto, ang kanyang tagapagligtas sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Doon, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kupas na sombrero. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Mang Berto! Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Kayo po, pero akala ko ay bumalik na kayo sa probinsya matapos kayong sipain ni Mateo 5 taon na ang nakalilipas. Ang matandang driver na naging saksi sa lahat ng pananakit at pag-iyak ni Teresa sa loob ng sasakyan noon ay numiti ng mapait. Hindi ako makakaalis nang hindi nakikitang bumabagsak ang mga mapang api, ma'am. Matagal ko na kayong sinusubaybayan. Alam ko ang bawat dumi ng pamilyang yan dahil ako ang nagmamaneho sa kanila patungo sa kanilang mga kalaswaan. Inabot ni Mang Berto ang isang luma at kalawanging susi kay Teresa. Iyan ang susi sa maliit na vault sa silid aklata ni Donata. Doon itinatago ang tunay na testamento at ang mga orihinal na titulo na hindi alam ni Mateo. Nung huling araw ko sa mansyon, naitago ko yan bago nila ako tuluyang pinalayas. Naramdaman ni Teresa ang muling pagkabuhay ng kanyang pag-asa. Habang ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa malayo marahil dahil sa gulo sa bodega, alam ni Teresa na ang oras ay mabilis na tumatakbo. Bukas na ang 70 kaarawan ni Donata, ang gabi kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay itatanghal sa ilalim ng pinakamaliliwanag na ilaw.
Salamat, Mang Berto. Utang ko sa inyo ang buhay ko, ang sabi ni Teresa, habang mahigpit na hawak ang susi. Huwag po sa akin, ma'am. Utang niyo yan sa sarili niyo. Ipakita niyo sa kanila na ang isang Teresa Villarreal ay hindi basta-basta nadudurog, ang sagot ni Mang Berto bago ito muling naglaho sa dilim ng pantalan. Naglakad si Teresa pabalik sa karinderiya ni Lola Amparo. Bawat hakbang niya ay may dalang bagong bigat ng responsibilidad. Na makarating siya, nakita niya si Lola Amparo na naghihintay sa labas, balot na makapal na shawl. Hindi na kailangan ng mga salita. Sapat na ang higpit ng yakap ng matanda para malaman ni Teresa na narito ang kanyang tunay na tahanan. Sa loob ng maliit na silid inihanda ni Teresa ang kanyang gagamitin para sa susunod na araw. Isang pulang bestida ang kulay ng katapangan ang kulay ng paghihigante. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa maliit at pasag na salamin. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat luhang pumatak sa pier, ang bawat pait ng pagtatraidor ni Esteban ay naging matalim na sandata na ngayon. Handa ka na ba, iha? Ang tanong ni Lola Amparo habang iniaabot ang isang basong mainit na tubig. Higit pa sa handa, Lola. Bukas hindi lang pagkain ang ihahain ko sa kanila. Ipakikita ko sa buong mundo kung paano gumuho ang isang kaharyang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman, ang sagot ni Teresa. Kinuha niya ang kanyang USB at isinalpak ito sa isang lumang laptop na hiniram ni Mang Berto. Doon nakita niya ang huling piraso ng katotohanan si Esteban ay hindi lang pala naghihiganti para sa kanyang ina. Siya ay may lihim na kasunduan sa isang karibal na kumpanya para ibenta ang lahat ng asset ng mga Villarreal sa oras na makuha niya ang kontrol. Si Teresa ay ginawa niyang tulay para sa isang transaksyong bilyon-bilyon ang halaga. Nanginig ang mga daliri ni Teresa, ngunit pinigilan niya ang galit. Gusto niyo ng palabas? Ibibigay ko sa inyo ang palabas na hinding-hindi niyo makakalimutan. Habang sumisikat ang araw sa Maynila, ang lungsod ay tila naghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Sa mansyon ng mga Villarreal, abala ang lahat sa pag-aayos ng mga rosas at paglalatag ng pulang carpet. Hindi nila alam na sa labas ng kanilang matatayog na bakod isang bagyo, ang dahan-dahang lumalapit isang bagyong may pangalang Teresa. Cliffhanger. Nang papunta na si Teresa sa venue ng party, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana at bumungad ang mukha ni Mateo na may hawak na isang pirasong papel. Ang kanyang ngisi ay tila isang babala mula sa impyerno. Akala mo ba ay makakarating ka sa party, Teresa? Basahin mo muna ang warrant of arrest na ito. Huli ka na, Teresa. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pinakamahalagang gabi ni Mami? Dito ka na magtatapos sa likod ng rehas? Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang malupit na huni ng tagumpay habang iwinawagayway niya ang puting papel sa harap ng mukha ni Teresa. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo mula sa nagliliwanag na mansyon ng mga Villarreal. Ang tunay na merienda ng mga elite ay nagsisimula na naririnig ni Teresa ang mahinang tugtog ng violin mula sa malayo ang amoy ng mamahaling steak at wine na humahalo sa usok ng mga sasakyan. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang pulang bestida na pinili niya bilang simbolo ng kanyang muling pagsilang ay tila naging isang target sa gitna ng madilim na kalsada. Lumingon siya sa mga pulis na nasa likuran ni Mateo, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Tila mga rebulto ng batas na binayaran para pumikit sa katotohanan. Mateo, kahit ikulong mo ako ngayon, hindi mo na mabubura ang baho ng pamilyang ito. Ang mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay malamig at hindi nanginginig. Ang akala mo ba ay sapat na ang warrant na yan para patahimikin ako? Shut up! You're a criminal, Teresa. Isang magnanakaw at isang adulteress. Yan ang nakasulat dito at yan ang paniniwalaan ng lahat. Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kaba. Isakay na yan sa mobile, ngunit bago pa man makahawak ang mga pulis sa braso ni Teresa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon. Officer, bago ninyo isagawa ang pag-aresto, baka gusto ninyong tignan ang dokumentong ito. Mula sa anino ng mga puno, lumabas si Esteban.
Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang baril. Hawak niya ang isang asul na folder at ang kanyang muka ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Nagkatinginan sila ni Teresa, isang tingin na puno ng komplikadong emosyon ng pagtatraidor at ng pansamantalang alyansa para sa iisang kaaway. "Esteban, anong ginagawa mo rito? Get out of here!" ang sigaw ni Mateo. Hindi ko hahayaang arestuhin ang kliyente ko ng walang sapat na basehan, Mateo. Ang sabi ni Esteban habang iniaabot ang folder sa hepe ng mga pulis. Ang warrant na yan ay ibinase sa mga peking dokumento na mismong ikaw ang pumirma. At narito ang ebidensya na ang kasong qualified theft ay isang gawa-gawang kwento para pagtakpan ang sarili mong paglustay ng pera sa kasino. Natigilan ang mga pulis. Ang hepe ay nagsimulang magbasa ang kanyang mga kilay, ay nagsalubong habang tinitignan ang mga bank transaction logs na ibinigay ni Esteban. Habang nagtatalo sila, lumapit si Esteban kay Teresa at bumulong sa kanyang tabi. "Huwag mong isiping, ginagawa ko ito dahil pinatawad na kita, Teresa." Ang bulong ni Esteban, ang kanyang boses ay tila isang babala. "Ginagawa ko ito dahil gusto kong ako ang huling taong makikita ni na Mateo at Donata bago sila tuluyang mabulok. Go! Pumasok ka na sa loob. Tapusin mo na ang dapat tapusin." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teresa. Habang abala si Mateo sa pakikipagsigawan kay Esteban at sa mga pulis mabilis, na tumakbo si Teresa patungo sa gate ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang pagtapak sa lahat ng mga sakit na dinanas niya sa loob ng 15 taon. Nang marating niya ang malaking pintuan ng ballroom, huminto siya. Naramdaman niya ang matitinding titig ng mga gwardiya, ngunit bago pa siya mapigilan, itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Ang nakakabinging katahimikan ay bumalat sa buong bulwagan. Ang lahat ng mga panauhin, ang mga senador, ang mga business tycoon at ang mga socialite ng Maynila ay sabay-sabay na lumingon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Donata, suot ang kanyang dambuhalang tiara at isang gown na gawa sa purong sutla. Hawak niya ang isang baso ng champagne na kahanda na para sa kanyang birthday toast. Teresa? Ang gulat na sambit ni Donata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. "Anong karapatan mong pumasok dito? Security, bakit hinayaan ninyo makapasok ang basurang ito?" Lumakad si Teresa patungo sa gitna. Ang bawat tulog ng kanyang sapatos sa marble na sahig ay tila isang hatol. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng mga kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Hindi ako narito bilang iyong manugang, Donata. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at matapang. "Narito ako para ibalik sa iyo ang huling rega along kinalimutan mong ibigay sa iyong sarili." "At ano yun ikaw, na babaeng walang utang na loob?" Ang sigaw ni Donata, pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga bisita. Kinuha ni Teresa ang kanyang USB at itinuro ang malaking screen sa likod ni Donata. Ang screen na dapat ay magpapakita ng isang tribute video para sa kanyang karangalan. Ang katotohanan, Donata. Ang katotohanang ang pamilyang Villarreal ay isang malaking kasinungalingan. Sa isang pindot ni Teresa sa remote control na nakuha niya mula sa soundcheck booth kanina, ang screen ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng charity works ni Donata ang lumitaw. Sa halip, bumungad ang mga malilinaw na dokumento ng paglilipat ng pondo sa mga ghost accounts, ang mga litrato ni Mateo kasama si Clara sa villa sa Antipolo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang video clip kung saan naririnig si Donata na tinatawag ang kanyang mga panauhin na mga uto-utong pagkukunan ng pera habang tumatawa kasama si Mateo. Ang mga bulungan ay naging isang dambuhalang alon ng pagkagulat at pagkadismaya. Ang mukha ni Donata ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay na basag sa sahig at nagwisik ng alak sa kanyang mamahaling gown. "Ito ang iyong karangalan, Donata," ang sabi ni Teresa habang lumalapit sa entablado. "Isang palasyong itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na sinira mo
at sa ibabaw ng buhay ng batang kinuha ninyo sa akin. Sa sandaling yon pumasok si Mateo sa bulwagan, hingal na hingal at puno ng putik ang sapatos. Mami, Teresa, itigil mo ito? Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mata sa loob ng mansyon ay nakatitig na sa kanila ng may pagkasuklam. Ang kuta ng mga Villarreal ay nagsimula ng gumuho piraso por piraso sa harap ng buong lipunang pilit nilang nilihiman. Tapos na ang palabas, Donata. Ang toreng itinayan niya sa kasinungalingan ay abo na. Ang boses ni Teresa ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita niya ay tumatama sa katahimikan ng bulwagan na parang mga kampana ng simbahan sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa harap ng naghihingalong karangalan ng mga Villarreal. Ang mga panauhin na kanina ay nakangiti at humahanga ay dahan-dahang umaatras na tila ba ang pamilyang ito ay isang sakit na ayaw nilang mahawaan. Sinungaling ka, fake lahat ng yan? Ang sigaw ni Mateo habang pilit na umaakyat sa entablado. Ang kanyang tuxedo ay lukot-lukot na, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Security, bakit? Nakatayo lang kayo dyan? Kalad ka rin nyo palabas ang babaeng yan? Ngunit walang gumalaw. Ang mga gwardiya ay nakatingin lamang sa kanilang mga paa. Alam nila ang totoo, ang mga tseke na pambayad sa kanila ay galing sa mga account na kakalabas lang sa screen. Ang mga account na ngayon ay opisyal lang naka-freeze dahil sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Huli na ang lahat, Mateo. Ang sabi ni Teresa habang dahan-dahang dinudukot ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa ang susing ibinigay ni Mang Berto. Nakuha ko na ang orihinal na titulo ng lupa sa bodega, at ang mga digital logs na hawak ko, ipinadala ko na ang kopya sa bawat media outlet sa bansa habang nagsasalita ako ngayon. Dahan-dahang napaupo si Donata sa kanyang trono. Ang kanyang dambuhalang tiara ay bahagyang tumagilid at ang kanyang nanginginig na kamay ay hindi na kayang hawakan ang kanyang baso. Ang dating matikas na reyna ay tila naging isang matandang babaeng lulugo-lugo nilalamon ng sarili niyang kahihiyan. Bakit, Teresa? Ang pabulong na tanong ni Donata, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. Binigyan kita ng tahanan, binigyan kita ng pangalan. Binigyan niyo ako ng kulungan, Donata. Binigyan niyo ako ng sakit na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malunasan. Ang sagot ni Teresa habang lumalapit sa biyanan. Ang buhay ng anak ko, ang buhay na nawala dahil sa kasakiman ninyo. Yon ang hinding-hindi ko mapapatawad. Sa sandaling iyon, pumasok si Esteban sa gitna ng bulwagan. Lumakad siya ng may dahan-dahan, ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Huminto siya sa tapat ni Donata at dahan-dahang itinaas ang kanyang manggas para ipakita ang kanyang pilat. Hindi mo ba ako nakikilala, Donya? Ang tanong ni Esteban, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Ako ang batang hinayaan mong mag-utom sa lansangan matapos mong ipahiya ang nanay kong si Luz. Ako ang batang nangako na sisiro sa lahat ng mahal mo. Napasinghap si Donata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang mukha ni Esteban. Luz, ikaw ang anak niya? Oo, at ako rin ang nag-asikaso ng lahat ng mga butas sa inyong kumpanya para masiguradong wala kayong matatakasan. Ang sabi ni Esteban habang ipinapakita ang warrant of arrest na tunay ang warrant na inisyu ng korte laban kina Mateo at Donata para sa plunder at falsification of documents. Pumasok ang mga tunay na pulis sa bulwagan. Hindi ang mga binayarang tauhan ni Mateo, kundi ang mga awtoridad na handa nang gawin ang kanilang tungkulin. Habang pinaposa si Mateo, nagsisigaw ito, nagmamakaawa at sinisisi ang kanyang sariling ina. Si Donata naman ay nanatiling tulala, pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang kaharian sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Teresa, please kausapin mo sila, asawa mo ako? Ang sigaw ni Mateo habang kinakaladkad siya palabas. Tiningnan siya ni Teresa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring saya. Tanging isang malalim na kapayapaan ang nananahan doon. 15 taon kitang minahal, Mateo. Pero sa gabing ito sa wakas,
Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Hindi ka na asawa, hindi ka na kaibigan. Isa ka na lamang masakit na alaala na handa ko ng kalimutan. Habang inalalayan ng mga pulis si Donata, ang matandang babae ay lumingon kay Teresa. Akala mo ba ay mananalo kapag labas mo rito, wala ka ring matitira? Mag-isa ka lang. Ngumiti si Teresa, isang ngiting payapa at totoo. Nagkakamali ka, Donata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nahanap ko na ang sarili ko at sapat na yon. Naglakad si Teresa palabas ng mansyon. Iniwan niya ang kaguluhan, ang mga flash ng kamera at ang mga bulungan ng mga tao. Sa labas ng gate, naghihintay si Lola Amparo at Mang Berto. Wala silang dalang, kahit anong karangyaan, tanging isang lumang sasakyan at isang mainit na yakap. Sumakay si Teresa sa sasakyan at tumingin sa bintana. Ang mansyon ng mga Villarreal ay dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay. Saan tayo pupunta, iha? Ang tanong ni Lola Amparo habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa karinderya, Lola. Gusto ko magluto ng pagkaing walang halong pait. Ang sagot ni Teresa habang ang mga luha ay dahan-dahang tumutulo, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ganap na kalayaan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tor ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Sa isang tahimik na bayan sa labas ng Maynila, kung saan ang bawat bukang liwayway ay may dalang amoy ng sariwang lupa at namumukadkad na mga rosas, isang bagong buhay ang nagsimulang huminga. Nakatayo si Teresa sa gitna ng kanyang sariling lupain, ang pamanang lupa ng kanyang mga magulang na sa wakas ay nabawi niya. Ang hangin ay dahan-dahang humahalim muyak sa kanyang paligid, tila isang haplos ng pagbati mula sa kanyang ina. Wala na ang mabigat na hininga ng takot. Ang bawat paglanghap niya ngayon ay puno ng laya. Sa gilid ng malawak na hardin nakatayo ang dangal ng kusina. Isang restoran na itinayo ni Teresa, hindi para sa karangyaan, kundi para sa serbisyo. Dito ang bawat putahe ay niluluto ng may pag-ibig at walang halong pait. Kasama niya sa pamamalakad si Lola Amparo, na ngayon ay tinatawag niyang inay, at si Mang Berto na siyang nangangalaga sa bawat pananim na ginagamit sa kanilang kusina. Nakatanggap si Teresa ng balita nitong nakaraang buwan. Si Donata ay nananatili sa loob ng piitan, ang kanyang dating tiara ay napalitan ng isang simpleng uniforme at ang kanyang sikat na serye ng social status ay tuluyan ng nilimot ng lipunang dati ay sumasamba sa kanya. Si Mateo naman, matapos ang ilang buwan ng pagtangis at pagsisisi sa loob ng selda, ay naging isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng kayabangan. Pinatawad na ba sila ni Teresa? Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang kanyang luma at kupas na rosaryo. Sa bawat butil nito, nahanap niya ang sagot. Hindi niya pinatawad sina Mateo at Donata dahil karapat-dapat sila. Pinatawad niya sila dahil ang kanyang puso ay nararapat na magkaroon ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa kanilang kasamaan. Minsan siyang dinalaw ni Esteban bago ito umalis patungong ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Nagkamayan sila ng may matatag na pagkilala sa isa't isa, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong nakaligtas sa iisang bagyo. "You look happy, Teresa," ang huling sabi ni Esteban bago ito tuluyang lumayo. "I am home, Esteban." For the first time, ang matamis na sagot ni Teresa. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, naupo si Teresa sa balkona ng kanyang maliit na bahay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. May mga pilat pa rin ito mula sa mga paso at sugat na nakaraan, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay medalya ng kanyang tagumpay. Hindi na siya ang Teresa na nagmakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang Teresa na nahanap ang pag-ibig sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ito. Ang tunay na danggal ay hindi ibinibigay ng ibang tao, at lalong hindi ito nabibili ng ginto. Ito ay itinatanim sa bawat sakripisyo, inaalagaan ng katotohanan, at namumukadkad sa oras na piliin mong mahalin ang iyong sarili ng higit sa anumang pananakit ng mundo.
Tumingala si Teresa sa mga unang bituin na lumalabas sa langit. Huminga siya ng malalim at sa bawat pagbuga ng hangin, ang huling bahagi ng sakit ay tuluyan ng naglaho. Sa wakas ang kanyang kwento ay hindi na isang trahedya, at ito ay isang awit ng muling pagsilang. Sa huling sulyap natin kay Teresa, nakita natin ang isang babaeng hindi na kontrolado ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga ngiti ay kasing liwanag na ng bukang liwayway na hindi na muling matatabunan ng madidilim na anino ng mga Villarreal. Tapos na ang ulan at sa wakas nahanap na niya ang lupang tunay na magpapatatag sa kanyang mga paa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan itinapon si Teresa sa gitna ng ulan sa gabi ng kanyang anibersaryo, hindi ko mapigil ang makaramdam ng matinding kirot at galit. Mahirap tanggapin na may mga taong kayang durugin ang isang tapat na puso para lamang sa pansariling kapakanan. Ang bawat salitang napakinggan ninyo ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong sugat na madalas nating itinatago sa likod ng ating mga ngiti. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng mga lihim na unos ng buhay. Isipin ninyo ang isang palayok na dumaan sa matinding init ng apoy. Minsan, ang ating buhay ay kailangang sumailalim sa matinding pagsubok upang lumabas ang ating tunay na katibayan. Gaya ng pagluluto ni Teresa, ang buhay ay hindi laging matamis. Kailangan natin ang pait na mga karanasang gaya ng ampalaya upang mas lalong mapahalagahan ang sarap ng tunay na kalayaan at tagumpay. Ang inyong pinagdaanan ay hindi basura, kundi ang pampalasa nga bubuo sa inyong natatanging pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman kapalit ng inyong kapayapaan? O sadyang napakahirap bang bumitaw sa mga taong naging mundo na natin sa loob ng mahabang panahon? Gusto ko ring malaman nasaan kayo. At ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang huling bahagi ng ating kwento? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga anak? Naglilinis ng bahay? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na trabaho? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay mahalaga at bawat kwento ay pinakikinggan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng pag-asa. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang lakas ng loob. Napiliin ang inyong sarili sa tuwing kayo ay pinapabayaan ng mundo. Tandaan ninyo, kayo ang bida sa sarili ninyong kasaysayan hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng nobela ang pagbangon ng pusong sugatan, paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibang mensahe sa mga tagapakinig.